Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kabululan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya. Suguing mangarap at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Umirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Magandang umaga po sa inyong lahat, brothers and sisters. Batiin niyo yung katabi o nasa likod. Sabihin mo, good morning, brother. Good morning, sister. Alam niyo po, may tanong ako. Hindi ba kayo nagtataka sa ating ebanghelyo ngayon? No? Alam niyo kung bakit? Kasi si Jesus na ating Panginoon at Diyos, bagamat siya ay, yun na nga, ikalawang persona ng Santissima Trinidad, no? At alam niya ang puso ng bawat isa sa atin, sa mga tao. Bakit pinili niya si Judas? No? Hindi ba sumagi sa inyong isipan, bakit sa dinami-dami na maging apostol, pinili ni Jesus si Judas? No? Alam niyo ba yung sagot? Mahirap kasi sa mystery. Para bang kilala mo yung taong papatay sa iyo, pero pinili mo pa rin na siya. No? Alam niyo po, napaka-importante itong ating ebanghelyo, no? Para sa ating lahat. Bakit? Kasi tulad ng mga apostol, tayong lahat ay pinili ng Diyos. Kita niyo? At alam ng Diyos na sa kanyang pagpili sa bawat isa sa atin, nanganganib siya na darating ang panahon na maaring tamarin na tayong magdasal, tamarin na tayong magsimba, ipagkanulo natin siya. Pero ganun pa man, pinili tayo ng Diyos. God chose us not for any merits and good that we have. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. Hindi ka pinili ng Diyos dahil ikaw ay gwapo, maganda, mabait, matalino. No. Remember, we are chosen by God by only one thing, mercy, habag at pag-ibig. Kaya nga alam nyo, nakakalungkot, no? May mga brothers and sisters tayo, siguro bato-bato sa langit, no? Sinabihan ng parish priest, o minsan kami rin, no? Sister, brother, si
Sige na, mag-commentator ka na. Sige na, mag-choir ka na. Ay, hindi ako worthy. Ay, makasalanan din ako. Ay, wala akong alam dyan. Pero minsan, palusot lang para sabihin na tinatamad ako, ayaw ko. But remember, God does not choose us. Hindi tayo pinili ng Diyos para hingan. On the contrary, pinili tayo ng Diyos para bigyan, hindi hingan. Remember that. Kaya once na mag-serve ka sa Panginoon, once na pinili ka ng Diyos, God will supply all your needs. Sabi nga, di ba? Siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik sa iyo ng Diyos sa kaunti na binigay mo sa Kanya. And you see, when God chose us, God accept us for who we really are. No? Nung pinili ka ng Panginoon, nung pinili ako ng Diyos, tanggap ng Diyos ang ating nakaraan kung sino tayo. Kita nyo? Sabi dito, no? Si Santiago, si Juan na mga mapupusok. Si Simon na makabayan. Binago ba yung kanilang nakaraan ng Panginoon? Hindi. God accept us for our past and for who we really are. Kaya huwag mo sabihin, ay, makasalanan ako noon, ay, nagawa ko itong kasalanan na ito, hindi na ako tatanggapin ng Diyos. No? God does not look on your past. Hindi tinitingnan ng Diyos yung nakaraan mo, yung mga nagawa mo noon. Kaya nga sabi ng mga kabataan yun, mag-move on ka na. Sabi ng mga kabataan ngayon, mag-move on ka na. Because God chose you and me. Kaya nga, at the same time, yung pagpili ng Diyos sa mga apostoles, nagsasabi sa atin na, we are not perfect. Wala sa ating perfecto. No? Hindi dahil pinili ka ng Diyos, ikaw ay perfecto na. No? Sa mga apostoles na binanggit ko, mga perfect ba sila? Wala. No? Sinabi nga dito, si Judas na nagkanulo sa kanya, pero hindi pa sinabi na si Pedro din nagkanulo sa kanya. Hindi ba? Marami. At anong nangyari? Nung hinuli si Jesus, walang isa man sa kanila ang natira. Si Juan lang. Lahat sila inabandon ng Panginoon nung hinuli sa hardin ng Gethsemane. Pero pinili sila ng Diyos. God chose you, chose me, chose the apostles out of mercy and love. Para, sabi nga ni St. Paul, God chose us out of His mercy so that we can never boast in God. Pinili ka ng Diyos, hindi dahil maganda ka, magaling ka, mabait ka, mayaman ka, pangit ka, maganda ka. No. Pinili ka ng Diyos at hinirang para sabihin na lahat ay grasya. All is grace. And at the same time, you cannot boast that makapagyabang na ikaw ay pinili ng Diyos dahil ika'y pinili ng Diyos out of mercy and love. No? Eh, alam niyo, natatawa ako dun sa mga
nagsasabi, nagsisimba ka, makasalanan ka naman. Diba? Narinig niyo na ba yan? Ay, nagsisimba ka, baka lumaspas ka na sa langit niyan. Diba? Alam niyo sagot doon? Sabihin mo, sister, brother, kaya nga ako nagsisimba dahil makasalanan ako. Kung tinatanggap mo na ikaw ay makasalanan, ikaw din dapat magsimba. Dahil ang tinawag ng Diyos sa simbahan, hindi yung mga perpekto, mga magagaling, mga mababait, mga ano. No? Katulad ng nasa Ebanghelyo, ang tinawag niya ay yung mga makasalanan. Ang tinawag ng Panginoon ay yung mga mayroong depekto. Kaya nga alam niyo, napakaganda ng term na ginamit ni Pope Francis sa simbahan, which is my favorite also. Anong tawag ni Pope Francis sa church? The church is a hospital. Ang simbahan ay isang ospital. Kasi lahat tayo, kasama na ako, nangangailangan tayo ng kagalingan. Lahat tayo may sakit. Lahat tayo nangangailangan ng gamot na walang iba kundi ang Eucharistia, ang grasya ng Panginoon. Kaya sabihin ninyo, no, sa inyong mga kapitbahay o mga marites dyan, no, problema, alam nyo, may na-discover ako, meron pala siyang kapitbahay si Marites na nakakalimutan natin. Sino yun? Si John Michael. Kilala niyo si John Michael? No? Siya yung nandyan pag may kailangan. Yan yung mga pumupunta sa simbahan, mga John Michael. Yung mga nandyan pag may kailangan. Pag walang kailangan, hindi pupunta ng simbahan. Kita niyo. Yan yung pinsan ni Marites. Yung mga tao, mga kapatid, brothers and sisters, huwag po kayong matakot na maglingkod sa simbahan. Huwag po kayong matakot na piniling mag-serve sa simbahan. Kasi kayo ay pinili ng Diyos. Hindi dahil marunong kayo, magaling kayong magsalita dito, magaling kayong kumanta, no? Of course, pwede rin yun. But remember, when God chooses you, God gives you. Ulitin natin, when God chooses you, God gives you. No? Kapag pinili ka ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng sapat para magampanan yung tungkulin iyon.